Sa simula ng pelikula, makikita ang isang batang lalaki na nagngangalang Michele Silenzi na nagbibisikleta papunta sa kanyang paaralan sa Trieste, Italy. Meron siyang €50 kung saan plano niyang bumili ng costume para sa isang party. Pagdating sa paaralan, umupo siya sa likod ng kanyang crush na si Stella. Naistorbo ang kanilang klase nang pumasok ang isang pulis na nagngangalang Giovanna na nagkataong ina rin ni Michele. Naroon siya para magtanong tungkol sa pagkawala ng ilang estudyante. Hiniling ni Giovanna sa klase na ipaalam sa pulisya kung may narinig sila sa mga nawawalang estudyante. Pagkaalis ni Giovanna, nagsimulang dumugo ang ilong ni Michele kaya agad siyang tumakbo sa banyo. Ang kanyang mga bully na matagal na siyang ginugulo ay pinagbantaan siyang ibigay sa kanila ang lahat niyang pera. Umuwi siya sa kanilang bahay na labis na nalulungkot sa insidente. Inilabas niya ang ilang pera na kanyang naipon at nagpa siyang bumili ng costume gamit ang perang ito. Pumunta si Michele sa isang lumang tindahan at humingi ng costume ng isang superhero. Iniabot sa kanya ng tindero ang isang skin tight at isang pangit na kapa. Sinabi ng tindero na ito ay suit ng isang Chinese superhero. Mukhang hindi ito nagustuhan ni Michele, ngunit binili niya pa rin ito. Nang makauwi si Giovanna mula sa trabaho, nakita niya si Michele na suot ang kanyang costume, ngunit tumanggi siyang pumunta sa party dahil sa tingin niya ay mukha siyang tanga dito. Tiniyak naman ni Giovanna na mukha itong astig at pinadalo siya sa party. Doon, nag-enjoy si Michele at nakausap pa ang crush niyang si Stella. Ngunit pagkatapos, ipinakita ng kanyang mga bully ang isang video ni Stella habang naglalakad sa kalye. Pinahayag nila na nakuha ang video sa cellphone ni Michele at stalker siya ni Stella. Ang napahiyang si Michele ay tumakbo sa banyo at kinulong ang kanyang sarili. Ang lahat ng kanyang mga kaklase ay kumatok sa labas ng pinto at inutusan siyang buksan ito. Dahil sa pagkadismaya, hiniling ni Michele na sana'y maging invisible siya at namatay ang mga ilaw. Sa sumunod na eksena, makikita siyang tumalon mula sa bintana ng banyo at umuwi na sa kanilang bahay. Inaumagahan, nagising si Michele habang tinatahulan siya ng kanyang alagang aso. Hindi niya ito pinansin at pumunta sa banyo para magsipilyo. Nang tumingin siya sa salamin, laking gulat ni Michele nang makita lang ang kanyang robe at brush. Hindi nakikita sa salamin ang kanyang katawan. Mabilis na lumabas si Michele at hinubad ang kanyang robe. Pagkatapos ay pumasok si Giovanna at hindi napansin ang bata na nagpapatunay na si Michele lang ang nakakakita sa kanyang sarili. Nang tumingin siya sa paligid, sinulat ni Michele sa isang papel na maaga siyang pumasok at inilagay ito sa kanyang higaan. Binasa ito ni Giovanna at ipinagpalagay na nasa paaralan na ang kanyang anak. Sa pagkalito sa kung anong susunod niyang gagawin, nagbihis siya ng long sleeve na damit. Pagkatapos takpan ang lahat na parte ng kanyang katawan, pumunta siya sa paaralan at pinagmasdan si Stella mula sa malayo. Napansin ni Michele ang kanyang mga bully at nagpa siyang turuan sila ng leksyon dahil sa madalas nilang panggugulo. Inubad niya ang kanyang mga damit at naglakad sa paaralan ng hubot-hubad at invisible. Habang nasa klase, kinuha niya ang paintball gun ng bully at ginamit ito sa guro at agad namang sinuspindi ng guro ang bully. Pagkatapos nito, pumunta si Michele sa banyo ng mga babae at pinanood na magbihis ang ilang kababaihan. Biglang tumama ang tuwalya sa kanya at nakita ng lahat ang isang kakaibang hugis. Sa sandaling yon, nagsimulang maglaho ang kanyang kapangyarihan at muli na naman siyang nakikita. Naghiyawan ang mga babae nang makita nila ang hubad na si Michele na nasa ilalim ng tuwalya. Nagmadali siyang umuwi na natatakpan ang lahat na bahagi ng kanyang katawan at naabutan sa silid ang kanyang nakababatang kapatid na si Candela. Pinababa siya ni Michele habang nakaharap sa dingding. Ang naghihinalang si Candela ay binuksan at sinara ang pinto at pinalabas na mukha niyang nilisan ang kwarto. Hindi lumingon si Michele para suriin ito at sinimulang hubarin ang kanyang damit. Nang siya'y lumingon, napasigaw si Candela sa takot nang makitang invisible ang kanyang kapatid. Pinakalma siya ni Michele at sinabi na ang costume ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Samantala sa istasyon ng pulis, ang psychiatrist na si Basili ay nakikipagtulungan kay Giovanna upang imbestigahan ang mga nawawalang bata. Iginiit ni Giovanna na maaaring dinukot ang mga bata, ngunit kinontra ito ni Basili at sinabing nagre-rebelde lang ang mga bata dahil normal ito sa kanilang edad. Pagka-uwi ni Giovanna, nanatiling invisible si Michele. Nakipag-usap si Giovanna sa telepono at nabunyag na ampun lang si Michele. Isang gulat at nasaktang si Michele ang lumabas ng bahay at nagtungo sa malapit na swing. Habang nagsiswing, dumating doon si Stella at ipinagpalagay na multo si Michele. Mukhang hindi siya natatakot at sa halip ay hiniling niyang mag-isilang magkaibigan. Gumawa siya ng smiley face sa buhangin para makipag-usap sa kanya. Nagpa siya ang dalawa na muling magkita. Pagkaalis ni Stella, nakita ni Michele na nakatitig sa kanya ang isang lalaki kahit na siya'y invisible. Naglakad palayo ang lalaki na nakatungkod at nabunyag na siya ay bulag. Kinagabihan, binisita ni Michele ang bahay ni Stella. Natuwa si Stella na mayroon siyang invisible na kaibigan. Naghalikan ang dalawa ngunit pagkatapos, nagsimulang maglaho ang kapangyarihan ni Michele.
Tumakbo siya palayo bago pa makita ni Stella ang kanyang mukha. Kinabukasan habang si Stella ay mag-isang nasa gymnastic class, biglang tumama sa kanyang likod ang isang karayom at nawalan siya ng malay. Sa kabilang banda, nagpa siya si Michele na sabihin kay Stella ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Pumunta siya sa kanyang gymnastic class kasama ang kanyang aso. Pagdating niya sa gusali, nakita niya ang isang lalaking nakamaskara na karga si Stella. Inatake ni Michele ang lalaki at kinagat ng aso ang kamay nito, subalit nakatakas pa rin ang lalaki na bitbit si Stella. Maya-maya, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Napagtanto nila na hindi naglayas ang mga nawawalang bata, kundi sila'y dinukot. Nagising si Stella sa isang kakaibang pasilidad na may nakakabit na wire sa kanyang ulo. Naroon din ang psychiatrist na si Basili na nag-i-interrogate sa kanya. Lumalabas na si Basili ang nasa likod ng pagkawala ng mga bata. Nagsagawa sila ng ilang pagsusuri sa batang babae at dinala siya sa isang selda. Naroon din ang dalawa pang nawawalang bata na nauna sa kanya. Kinabukasan habang si Michele ay mag-isa sa dalampasigan, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang bulag na lalaki. Sinagot ng lalaki ang lahat ng mga tanong ni Michele bago pa niya ito maitanong na para bang nababasa niya ang kanyang isip. Nang tanungin ni Michele kung sino siya, ibininyag ng lalaki na siya ay si Andrej at siya ang ama ni Michele. Hindi naniniwala ang bata kay Andrej at inakusahan siya ng pagsisinungaling. Nagsimulang magkwento si Andrej na kanyang nakaraan. Isang normal na tao si Andrej mula sa isang maliit na bayan sa Russia hanggang sa isang nuclear explosion ang tumama sa Russia. Ang radiation ay pumatay sa maraming tao at gumawa ng permanenteng pagbabago sa iba. Naging sanhi ito ng pag-mutate ng kanilang DNA na nagbigay sa kanila ng kakaibang abilidad tulad ng paglipad, telekinesis, pagiging invisible at iba pa. Tinawag silang mga special at dinala sa kampo ng militar na tinatawag na division upang gamitin bilang mga armas. Ginamit sila ng division ng higit sa kanilang kakayahan. Kapag laging ginagamit ng mga specials ang kanilang kapangyarihan, unti-unti silang manghihina. Ang isa pang side effect nito ay hindi sila pwede magkaanak maliban kay Andrej at sa ina ni Michele, kaya imposibleng magparami ng lahi ang mga special. Ipinanganak ng dalawa si Michele at siya ang unang batang special. Ngunit pagkatapos siyang maipanganak, agad siyang kinuha palayo. Kaya nagpa siya ang kanyang mga magulang na tumakas kasama si Michele at naging matagumpay. Ngunit hindi sumuko ang mga tao sa division. Tinugis nila ang mag-asawa para maibalik ang bata. Ang ama ni Michele ay may kapangyarihang basahin ang isip ng mga tao, habang ang kanyang ina naman ay kayang mag-invisible. Nagawang makatakas ni Andrej kasama si Michele, ngunit napatay ng division ang kanyang asawa. Alam ni Andrej na hindi ligtas si Michele sa kanya, kaya inilagay niya ito sa harap ng pintuan ni Giovanna matapos basahin ang kanyang isip at makumpirmang mabuti siyang tao. Ngayon, alam na ng division na nakatira sa bayan ang mga special na bata, kaya dinudukot nila ang mga bata at sinusuri kung sila ay mga special. Halos hindi siya maniwala, ngunit sinabi ni Andrej na wala na silang gaanong oras para mag-usap dahil ang mangingisda sa kanilang tabi ay naghinala kay Andrej at tinawagan na ang mga pulis. Iniabot ni Andrej kay Michele ang isang suit na nagiging invisible kasama ng kanyang katawan. Pagkatapos ay inalis niya ang alaala ng mangingisda at agad nang umalis. Maya-maya, dumating ang mga pulis kasama si Basili. Ipinahayag sa kanya ni Giovanna na ampun lang si Michele, kaya naniniwala si Basili na si Michele ang special na bata. Inalok niyang ihatid pa uwi si Michele. Nang makauwi sa bahay, napansin ni Michele ang sugat sa kamay ni Basili na nasa parehong lugar kung saan nakagat ng kanyang aso ang kidnapper ni Stella. Naghinala siya kay Basili at sinubukang tumakas. Lumalabas na nilak ni Basili ang lahat na pinto at may balak siyang dukutin si Michele. Tumakbo si Michele sa isang kwarto, inubad ang kanyang mga damit at naging invisible. Nagawa niyang makatakas habang sinusundan siya ni Basili. Habang nasa kalye, nakita ni Michele ang bully na si Ivan habang sakay ng kanyang motor. Umupo siya sa likuran at inutusan siyang paandarin ito ng mabilis. Naobligan naman si Ivan na paandarin ito dahil sa takot. Nang makarating sila sa ligtas na lugar, ipinakita ni Michele kay Ivan ang kanyang sarili at pinaalam ang tungkol sa mga nawawala nilang kaklase. Samantala, nakita ni Stella at kanyang mga kaibigan ang bentilasyon sa kisame. Umakyat sila sa isa't isa at nagawang makalabas ni Stella. Habang nagtatago sa mga gwardya, umakyat siya sa isang tore at naabot ang isang searchlight. Sa paniniwalang hinahanap siya ng kanyang invisible na kaibigan, gumawa siya ng smiley face sa ilaw at pinailaw ito sa kalangitan. Nakita ni Michele ang smiley face at na-realize ang gustong ipahiwatig ni Stella. Sinundan nila ni Ivan ang liwanag, ngunit pagkarating nila doon, nahuli si Stella ng mga gwardya. Gumawa ng electric malfunction si Ivan gamit ang kanyang paintball gun, habang ang invisible naman na si Michele ay pumasok sa loob. Nakita niya si Basili at ang kanyang mga tauhan na sinusubaybayan sina Giovanna at Andrej na nagsanib persa upang hanapin si Michele. Pumasok siya sa loob at pinatumba ang isang gwardya. Gamit ang kanyang baril,
Pinagbantaan niya ang isa pang gwardya na buksan ang selda kung saan nakakulong si Stella at ang iba pa. Matapos silang mailabas at maikulong sa loob ang mga gwardya, ipinakita ni Michele ang kanyang sarili sa kanyang mga kaibigan na labis nilang ikinagulat. Nais nang tumakas ng mga bata, ngunit iginiit ni Stella na kailangan nilang iligtas ang isang matandang lalaki na nakita niyang nakakulong sa isang silid. Siya at si Michele ay pumunta para iligtas ang lalaki, ngunit dinala siya ni Stella sa mga kalaban at tinutukan ng baril si Michele. Biglang nawala ng malay si Stella at nagsimulang magsalita ang matanda na nasa kanyang likuran. Lumalabas na meron siyang kapangyarihan na kontrolin ang isip ng mga tao. Kinontrol niya sina Basili at Stella para dalhin dito si Michele. Bigla niyang pinaandar pababa ang submarine at dinala sina Stella at Michele sa loob. Dinala ng mga lalaki ang dalawang bata sa dagat. Samantala, dumating sina Andrej at Giovanna sa lugar at nakita nila si Ivan. Nakatakdang sumabog ang gusali sa loob ng ilang segundo. Mabilis nilang iniligtas ang dalawang dinukot na bata at pati na rin si Basili. Nabasa ni Andrej ang isip ni Basili at napagtanto na mayroong kumukontrol sa kanya. Mabilis silang lumayo sa gusali na sumabog din pagkaraan ng ilang sandali. Sa loob ng submarine, natuklasan ni Michele ang kanyang telekinesis power at sinimulang sirain ang lugar. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nagawa niyang patayin ang mga kalaban at iniligtas ang kanyang sarili at si Stella. Sa huli, nakabalik sila sa may dalampasigan kung saan maraming tao ang naghihintay sa kanila. Naging invisible si Michele sa harapan nila at ipinagmayabang ang kanyang kapangyarihan. Ipinahayag ni Andrej kay Michele na kailangan nilang burahin ang alaala ng lahat dahil muli silang hahanapin ng division. Pumayag si Michele at hinalikan si Stella sa huling pagkakataon. Sinabi ni Andrej kay Michele na babalik siya at umalis matapos burahin ang alaala ng lahat. Bumalik silang lahat sa normal nilang pamumuhay. Lumipat ang eksena sa isang lugar sa Russia. Ang ina ni Michele na inakalang patay na ay nasugatan lamang sa engkwentro. Tinalo niya ang division noon at siya na ngayon ang namumuno dito. Sa katunayan, siya ang nagpadala sa mga taong yon para maibalik si Michele sa kanya. Ang babae ngayon ay laban na sa lahat ng mga normal na tao na ang tingin sa kanila ay mga halimaw. Ipinaalam sa kanya ng gwardya na bagamat nakatakas sa kanila si Michele, natagpuan naman nila ang kanyang kambal na kapatid na si Natasha. Ipinakita ang isang clip sa nakaraan kung saan tumakas si Andrej kasama ang dalawang bata noong araw na yun. Nagtapos ang pelikula nang sabihin ng gwardya sa ina ni Michele na si Natasha ay nasa isang lugar sa Morocco na nagpapahiwatig na merong second part ang pelikula. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.